Kasalukuyan namang nasa Maynila na si Jerome at dumiretso na muna siya sa bahay nila sa Quezon City. Kakapasok pa lamang niya ng kanyang kwarto na mag-ring ang phone niya. Wala sana siyang balak sagutin ng tawag dahil alam naman niya ang sasabihin ni Don Crispin. Pero hindi nito tinantanan ang pagtawag sa kanya, kaya sinagot na rin niya ang pagtawag ng abuelo. Lo, bago lang kong dating din sa Quezon City. Wika niya agad nang sagutin niya ang tawag. Puntahan mo kaagad ang bahay ni Mariel dyan sa Maynila. Saad ng kanyang lolo, kaya napakuyom ang kamao niya. Lolo Crispin, I promise, ibabalik ko si Mariel. Pangako niya sa abuelo. Hindi ko gusto mapahiya ang pamilya natin, kaya gawin mong lahat para maibalik si Mariel dito. Galit na utos ng Don sa kanyang apo. Ako nang bahala, lo. Sagot niya sa abuelo at saka pinatay ang tawag nito. Ayaw man ni Jerome na sundin ang inuutos sa kanya ng abuelo, ay napilitan pa rin siyang sundin to. Natutuwa siyang naiinis kay Mariel dahil hindi niya lubos akalain na may malakas palang personalidad ang babaeng kanyang pakakasalan na kina-interes niya sa dalaga. Naupo siya sa sofa at naalalang unang pag-uusap nila. Napangisi at napailing ang ulo parang nagugustuhan na niyang ugali ni Mariel. Nang magkadaw upang palad niya ang babae, ay binaliwala niya lang ang paghanga niya para rito dahil iniisip niya pa rin si Elena. Ngunit matapos ng pamamanhikan nila, ay may pinakita ang kanyang lolo Crispin na picture ni Elena na may kahalikang ibang lalaki sa pinapasukan nito. Minahal niya si Elena, pero siguro ay hindi ganun talaga kalalim ang kanyang nararamdaman para sa babae. Pinuntahan niya ang babae upang kausapin, ngunit pagkatapos niyang kumprontahin at umamin, ay inutusan niyang kanyang tauhan niyang sirain ang mukha ni Elena. Pinasabuyan niya ng asido ang mukha ng babaeng kanyang inalagaan, pinahalagahan at minahal. Nakauwi na ng bahay niya si Liam dahil wala namang malaking injury ang nangyari sa kanya, kaya na-discharge agad siya ng ospital. Good morning, iho. Tamang-tama. Ipapatawag na sana kita kay Jocelyn para makapag-breakfast. Maupo ka na at sabayan mo na ako. Pagbati ni Donna sa anak. Morning, Mommy. Balik-bati ni Liam. Nilapitan ng ina at humalik sa pisngi nito at umupo na rin sa hapagkainan upang sabayan mag-almusal ang kanyang ina. Aalis ka, ma? Tanong ni Liam sa ina dahil nakabihis ng ina na panglakad. Yes, iho. Pupunta ako ng ospital. Ngayon ang araw ng paglabas ni Rebecca sa ospital eh. Pinayagan na siya ng doktor niya kahapon. Imporma nito sa kanya. Napag-usapan na natin, Liam. Nakukupkupin ko muna si Rebecca hanggat wala pa siya maaalala, diba? I hope na walang magiging problema sa pananatili ni Rebecca rito sa atin. Lalo na sa'yo, Liam. Seryosong ani ng kanyang ina na nakatingin sa kanya. There is no problem with me if you let her stay here, as long as she doesn't interfere with me. Aniya naman sa ina habang abala sa kanyang pagkain. Alright, I let her know. What do you want, iho? Mabait na bata naman si Rebecca, hindi mahirap makapalagay ng loob. Saad pa ni Donna, pero hindi na pinansin ni Liam. Ma, pupunta ako mamaya sa kumpanya. Mag-uusap kami ni Michael. I will run the company again. Seryosong pagpapaalam ni Liam sa ina na ikinasaya ng ginang. Michael will be happy with that. You tell him later. He told me na gusto niya magbakasyon sa Australia because Cassandra was there. Masayang wika ni Donna na tiningnan ng ulo ni Liam. Samantalang sa ospital, ay inaayos ni Mariel ang sarili dahil nasabihan na siya ng kanyang doktor na ngayon na ang discharge niya sa ospital. Hinihintay na lang daw niya si Mrs. Moran para sunduin siya nito. Nagkausap niya sila kahapon nang sumaglit ang ginang upang dalawin siya. Nakakatayo na naman siya. Nga lang ay kailangan niyang gumamit pa ng saklay. Hindi naman siya nababahala dahil sinabi naman ng doktor na babalik rin naman ang normal na paglalakad niya. Iha, bakit tumayo ka na? Kaya mo na ba?
Bungad ng wika ng ginang sa kanya na makita siyang nakatayo at dahan-dahan na naglalakad. Bala kasi niya magbanyo. Mrs. Moran, andito na po pala kayo. Okay naman po, kaya ko na naman po. Nagbabanyo po kasi ako kaya tumayo ako. At saka po sinasanay ko na rin po yung sarili ko. Para naman po hindi ako maging pabigat sa inyo. Nakangiti ni Marial na sabi sa ginang. Naku iha, di ba sabi ko Tita Donna ang itawag mo sa akin? Wag na Mrs. Moran, masyadong formal. Ani naman sa kanya nito. Kung kaya mo na naman, ay siya sige, basta wag mong papersahin ha? At inalalayan pa siyang makapasok ng banyo. Thank you tita. Ani ha, at isinara ang pinto ng banyo. Humarap si Marial sa salamin at huminga na malalim. Dahil sa pakiramdam na niloloko niyang isang mabait na taong katulad ni Mrs. Moran, ay nakokonsensya siya. Pero kailangan niya ang tulong nito at kailangan niya magtago dahil kung malalaman nito na wala naman pala siyang amnesia, ay baka hanapin niya kamag-anak niya. Siguradong malalaman din nila Don Crispin kung nasaan siya ngayon. Rebecca, iha, ayos ka lang ba dyan? Rinig niyang tanong ni Mrs. Moran na hinihintay ata ang paglabas niya ng CR. Okay lang po ako Tita Donna, sagot ni Marial sa ginang. Nang matapos na siyang umihi, ay lumabas na rin siya ng banyo at inilalayan siya muli ni Donna hanggang sa makabalik siya makalapit sa higaan niya. Pero pinaupo na lang sa bangko na katabi ng hospital bed. Ready ka na ba Rebecca? Hintay lang natin ng nurse na mag-a-assist sa atin at aalis na tayo. Nakausap mo na naman si doktor kahapon at nabayaran na rin ang bill kaya wala na tayong aalalahanin pa. Saad pa ni Donna. Marami pong salamat Tita Donna. Kung wala po kayo, hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon. Napakabuti niyo po. Malungkot na saad niya. Rebecca, isipin mo na lang na responsibilidad ka na namin. Dahil kung hindi ka na aksidente ng anak kong si Liam, ay hindi naman mangyayari sa'yo to. Hindi ka mawawalan ng alaala at hindi ka mahihirapan maglakad ngayon. Huwag ka mag-alala iha. Pasasaan ba't gagaling ka rin? Pagpapalubag loob ng wika ni Mrs. Moran. Magpasalamat tayo sa itaas iha dahil buhay kayo ng anak ko pagkatapos ng aksidente. Gusto mo bang dumaan tayo sa simbahan bago tayo tumuloy sa bahay? Aniya pang saad nito. Sige po, Tita Donna. Sagot ni Marial na tumulo ang kanyang luha dahil tamang sinabi nito sa kanya. Marapat lang na pasalamatan niya ang nasa itaas dahil nabubuhay pa rin siya. Nakita naman ni Donna ang pagluha niya kaya niyakap niya si Marial. Ma'am, excuse me po. Pwede na po kayong lumabas. Ihahatid ko na po kayo ni Rebecca hanggang sa sakayan niyo. Ang sabi ng nurse na makapasok to sa kwarto ni Marial. Thank you Miss Nurse. Baling ng ginang sa nurse. Ma'am, sakay po muna kayo sa wheelchair. Pakihawakan niyo po muna ang saklay niyo. Pakiusap naman ng nurse kay Rebecca. Salamat. Sige nurse, okay lang. Saad niyang nakangiti sa kausap. Ako na magdadala ng gamit mo iha. Mabuti at kasya sa yung nabili kong damit kahapon. Ang sabi naman ni Donna sa kanya na sinagot na lang niya ng pagngiti. Nagpadiretso sa simbahan si Donna sa kanilang driver at nang marating nila ay inilalayo naman siya ng driver ni Mrs. Moran na ipinakilala sa kanya kanina ng ginang. Salamat po Mang Ben. Naku Ma'am Rebecca, maliit na bagay lang to. Mang Ben, Rebecca lang po. Hindi naman niyo po ako amo. Kaya wag niyo po akong imam. Nakangiti niyang sabi sa driver ng mga Moran. Tumango naman to at ngumiti rin sa kanya. Naglaan sila ng ilang minuto upang magdasal at magpasalamat sa may kapal. Nangayain na siya ni Donna na umuwi na ng bahay. Namangha si Marial sa laki ng bahay nila Mrs. Moran. Alam ni Marial na mayaman ng ginang, pero hindi niya akalain na napakalawak pala ng tinitirahang bahay nito na parang mansyon na. Tita Donna, ang laki po ng bahay niyo. Mangha niyang sabi. Oo Rebecca, pero kami lang ng anak kong si Liam ang nakatira dito at ilang kasambahay kasama na si Ben dahil lahat sila stay-in. Magiliw na sabi naman ni Donna. Hindi ka naman may inip rito iha.
dahil tuturuan kita kung paano maghalaman at mag-bake kapag may time tayong dalawa. Okay lang naman sa'yo yun, di ba, Iha? Oo naman po. Gusto ko pong matuto, tita. Wika ni Mariel. Pero ang totoo'y marunong naman talaga siya dahil libangan niya rin ang pagbe-bake na madalas niyang gawin at binibigay sa mga estudyante niya. Kinabukasan pag may pasok sila sa school. Senyora, nakaayos na po ang kwarto ni Ma'am Rebecca. Sabat ng isa sa mga babaeng sumalubong sa kanila ni Mrs. Moran. Ate, Rebecca lang po. Nakangiti niyang saad sa katulong. Tumingin to kay Mrs. Moran at tinanguan to ng ginang. Binalingan siya muli ng tingin ng babae at ngumiti na rin sa kanya. Sige Rebecca, Ate Lerma na lang din, mas matanda naman ako sa'yo, kaya okay lang. Ipapakilala ko na rin sa yung ibang kasama ko. Ito si Joycelyn at ito naman si Grace. Wika na mayordoma ni Mrs. Moran. Hi Rebecca, ang ganda mo naman para kang anghel. Bati ng Grace sa kanya. Oo nga Rebecca, ang ganda mo, pwede kang artista. Bati naman ng Joycelyn sa kanya. Napatingin siya kay Mrs. Moran na natatawa sa mga kasambahay nito. Maganda nga talaga si Rebecca. Nga pala Iha, nasabi ko na sa kanilang kalagayan mo at alam nilang wala kang maalala at aampunin na muna kita hanggang sa bumalik ang alaala mo. Dito ka muna titira kasama namin. Imporma pa sa kanya ng ginang na ikinatingin niya sa mga babaeng nasa harap nila. Lerma, nakabalik na bang Senyorito Liam nyo? Pagtatanong ng senyora. Wala pa senyora, kakaalis lang din po ni Senyorito Liam. Baka po gabihin na naman siya. Alangang sagot ni Lerma sa amo. Ganun ba? Pakihatid na lang si Rebecca sa kwarto niya Lerma. Iha, feel at home. Aakyat lang ako sa itaas sa kwarto ko at magpapahinga. Saad nito sa kanila at tinalikuran na silang apat na naiwan sa sala. Balik na kayo sa mga trabaho nyo. Utos ni Lerma sa dalawang babae. Rebecca, mamaya kwentuhan tayo ha. Tapos lang namin ni Joyce ang gawaing bahay. Magiliw na sabi ni Grace, kaya natuwa siya rito. Sige, mamaya kapag di na kayo busy. Sumunod ka sa akin Rebecca, ihahatid kita sa kwarto mo. Kaya mo bang maglakad ng walang alalay? Ani ni Lerma. Istrikto ang dating sa kanya ni Lerma, pero mukhang mabait naman ang babae. Kaya ko naman Ate Lerma. Salamat, ang sabi ni Mariel rito. Medyo malayo rin ang nilakad nila, kaya nahirapan siya dahil hindi siya sanay na nakasaklay. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Senyora. Isa to sa mga guest room ng bahay. Katapat ng kwarto mo ang kwarto ni Senyorito Liam. Hanggat maaari, ay iiwasan mo ang senyorito. Saad ni Lerma sa kanya na ikinagpagtaka niya. Ate Lerma, masungit po bang anak ni Tita Donna? Tanong niya rito. Mabait ang mga anak ni Senyora. Si Senyorito Michael at Senyorito Liam, may pinagdadaanan lang panganin ni Senyora dahil kailan lang namatay ang asawa niya, kaya madalas naglalasing at nagwawala yun. Hindi pa ba nasabi sa iyo ni Senyorita ang bagay na yon? Saad ni Lerma sa kanya na parang binabalaan na rin siya nito. Nakaramdam naman si Mariel agad ng takot sa anak ni Mrs. Moran. Maiwan na muna kita rito upang makapagpahinga ka na rin. Ipapatawag na lamang kita kay Grace kapag maghahaponan na tayo. Paalam na nito sa kanya. Sige Ate Lerma. At naiwan na siya mag-isa sa kwarto. Napabuga si Mariel ng hangin dahil piling niya ay nahihirapan siyang pakitunguhan ng anak na panganay ni Mrs. Moran. Nasa opisina pa si Liam nang tumawag ang kanyang mommy. Nasaktong kakatapos lang din ng urgent meeting nila. Ipinaalam lang niya sa board members na starting tomorrow ay siya na ulit ang uupong CEO ng kumpanya at tapos na ang pagiging acting CEO ni Dion na kinang-congratulate sa kanya ng mga kaopisina. Masaya naman ang kapatid niya sa kanya naging desisyon na kanina ay na-surprise pa ito nang pumasok siya ng opisina nito dahil sinadya niyang hindi ipaalam sa kapatid ang pagpunta niya. Hello ma'am? Pagsagot ni Liam sa ina. Nasa opisina ka pa ba with Michael? Tanong na kanyang mommy. Yes ma'am, actually he's here.
in front of me, nakikinig sa usapan natin. Ang sabi ni Liam sa ina habang nakatitig sa bunsong kapatid. At ni loudspeaker ang kanyang phone. Hi ma'am, I miss you. I love you ma'am. Singit na paglalambing na wika ni Michael sa ina. I love you too, San. Ang sinis na magkasama naman kayo magkuya. I want you to come home early to have dinner with me. At ipapakilala ko na rin sa inyo si Rebecca. Saad na kanilang ina. Hindi pwedeng hindi kayo darating. Minsan lang ako mag-request sa inyo magkapatid. Kaya dapat niyo akong pagbigyan. Kung hindi, magtatampo ako sa inyong dalawa. Pahabol pang turan na kanilang mama. Pareho namang napabaling ang magkuya dahil naglalambing na naman ang kanilang ina sa kanilang dalawa. Fine. See you later, ma'am. We love you. Sagot ni Liam sa kanilang ina para tumigil na sa pangungulit at in-off na niya ang phone. Sino si Rebecca, kuya? Curious na tanong ni Michael sa nakatatandang kapatid. Yung babaeng nabangga ko nung araw na maaksidente ako. Kinupkop ni ma'am dahil nawala ng memorya at napilayan. Naawa si mami. Alam mo naman si mami masyado mabait. Sagot ni Liam sa kapatid. Ang sabi mo na wala ng memory yung tao at kinupkop ni ma'am. Bakit? Wala bang pwedeng kamag-anak na mag-alaga sa kanya na pwedeng kontakin niya ni mami? Ang sabi ni Michael na seryoso niyang ikinatingin rito. Nagtataka nga rin ako, Michael. Bakit wala siyang kahit anong ID man lang? Wala ring cellphone na nakuha sa kanya sa pinangyarihan ng aksidente. At yung name ng Rebecca ay ibinigay lang ni mami yun sa kanya. Take note ha, ipinagamit ni mami ang name ni Mamila sa babaeng yun dahil kailangan na raw para sa records ng ospital. Wika ni Liam sa kapatid na umiling-iling at natatawa naman si Michael sa ginawa ng ina. Sabay na tayo mamayang umuwi sa bahay. Bago ka man lang din lumipad sa Australia, ay makita mo si mami. Aniya pa kay Michael. Plano ko naman tagang bisitahin si mami bukas. Sa Saturday pa naman ang flight ko dahil may mga tatapusin pa ako sa Batangas na ibibilin ko kay Verna. Saad na kapatid na kinagpikit palikat niya. Nakatulog naman si Mariel after siyang iwan kanina ni Lerma sa kwarto. Ilang minuto rin siya nag-iisip kung ano ang gagawin niya at paano siya makakatawag sa kanyang pinsan na si Makmak. Dahil nais niya makabalita sa mga ito nang hindi maghihinala ang mga tao sa kanya na hindi totoong nawalan siya ng alaala. Pasado 7:00 na ng gabi nang katukoy ni Grace ang kwarto niya. Hi Rebecca, naistorbo ba kita? Pinapatawag ka na kasi ni Senyora para maghapunan. Paparating na rin daw kasi yung mga anak niya na makakasabay niyo maghapunan mamaya. Ni Grace sa kanya, kaya nakaramdam siya ng kaba. Grace, pwede bang sa inyo nilang ko sasabay kumain nila Ate Lerma at Joycelyn? Kinakabahan ako pati nakakahiya naman kung sasabay pa ako sa mga amo. Ang sabi niya. Pero ang utos ni Senyora, sa kanila ka sasabay kumain ni Rebecca. Mas nakakahiya hindi mo pagbibing si Senyora Donna, di ba? Hindi ka rin naman kasambahay rito, Rebecca. Kaya wag ka nang mahiya. Mababait naman sina Senyorito Michael at Senyorito Liam. Ani pang sabi ni Grace sa kanya. Pakaramdam naman ni Mariel, wala rin siya magagawa kaya susundan lang siya sa kung anong gusto ni Mrs. Moran. Papasok na sila ni Grace sa dining area ng bahay na marinig nila ang magkasunod na dumating na sasakyan. Andiyan na sina Senyorito Rebecca. Mauna ka na sa dining room. Nandun na si Senyorita. Sasalubungin ko lang ang magkapatid. Baka may papabitbit. Ang sabi ni Grace at iniwan na siya. Naglakad na si Mariel patungo sa ginang na nakaupo na sa harap ng hapagkainan. Tumayo naman to na makita niya si Rebecca. Rebecca, iha. Tamang-tama, narito ka na. Maupo ka na rin at kakain na tayo. Parating na rin ang mga anak ko. Ipapakilala kita sa kanila. Masayang wika ng ginang sa kanya habang siya ay tahimik lang na nakangiti rito at inalalayan pa siyang makaupo ni Mrs. Moran na saktong pasok naman ng mga anak nito. Mommy, I'm home. Ang sabi ng isang lalaking yumakap agad sa ina at hinalikan pa sa pisngi na mahinang hinampas ang senyora ng anak nito. Habang si Mariel
ay napangiti sa mag-iina. Maupo ka na, ang Kuya Liam mo. Utos at tanong nito sa anak. Andyan na, nagpunta muna sa kwarto niya. Susunod na yon? Oh, ayan na pala eh. Ang sabi ni Michael sa ina. Liam, maupo ka niya sa tabi ni Rebecca. Utos ni Mrs. Moran sa anak. Nataranta naman si Marial sa narinig, kaya napatingin sa gawin ng ginang at napatingin sa panganay na anak nito na nakatingin na rin pala sa kanya, kaya nagtama ang mga mata nila at agad na nagbawi ang tingin at yumuko ang dalaga. Dito na lang ako ma'am sa tabi ni Michael mauupo. Wika ni Liam na ikinaluwang ng paghinga ni Marial. O siya sige, kung bahala. Oo nga pala, ipinakikilala ko sa inyo si Rebecca. Iha, ang mga anak ko. Si Liam ang panganay ko at si Michael ang bunso ko. Pag-i-introduce sa kanila ni Mrs. Moran. Hi Rebecca, kinagagala kita makilala. Nakangiting bati ni Michael. Salamat po Sir Michael. Ako rin po natutuwa makilala kayo. Balikbati ni Marial sa bunsong anak ng ginang. Nice meeting you po Sir Liam. Pahabol naman niyang saad dahil hindi man lang siya binati ng panganay ni Mrs. Moran. Tumango lang naman to sa kanya. Umiling si Michael at lihim na nalungkot ang ina sa naging reaksyon ng anak dahil parang pinapahalatang wala itong pakaalam sa presensya ni Rebecca. Kain na tayo, Mami. Ani ng panganay ni Mrs. Moran. Napahinga malalim naman ang ginang na napansin ni Marial. Magsisimula ng sumubo ang magkapatid nang mapansin nilang nag-sign of the cross si Rebecca at pumikit at mabilis na nagdasal ng tahimik. Natuwa naman ang ginang sa ginawa ni Rebecca. Iha, kumain ka na marami ha, manang mabilis makabawi ang katawan mo. Ito iha, minudo, paborito ko to. Tikman mo at sigurado ako magugustuhan mo. Masarap magluto si Lerma niyan. Pag-aasikaso ni Donna kay Marial na tinatanggap naman ang dalaga at tipid na ngumingiti sa ginang. Thank you po Tita Donna. Ako na lang po Tita. Hindi na po kasi kayo makakain sa pag-aasikaso niyo sa akin. Nakakahiya na po. Saad ni Marial sa ginang. Pasensya na iha. Sabik lang ako sa anak na babae. Sige iha, kain ka lang ha. Ang sabi naman sa kanya. Tumango naman siya rito. Pasimpleng nagkatingin na naman ang maguyat nagkibit balikat si Michael. At si Liam naman ay napasandal sa upuan sa ginagawa na kanilang mami kay Rebecca. Kaya nang awati na nitong ina nila ay muling nagkatinginan ang magkapatid. Hindi na lang nila pinansin ang ina at tahimik na lang na kumain. Liam, wala ka man lang bang sasabihin kay Rebecca? Pagbasag sa katahimikang saad ng ginang habang nasa hapagkainan pa rin silang apat. Tumingin si Liam sa ina na minatahan lang siya nito na nagpapahiwatig na dapat niya nang kausapin si Rebecca. Napatingin naman si Marial sa ginang dahil parang bigla siyang naten sa narinig na sabi nito sa anak. Mamaya na lang mami, after natin kumain. Ang sabi ni Liam na ibinaling ang tingin sa kanyang harapan dahil katapat niya si Rebecca na nakatingin naman to sa kanyang mama. Kaya malaya niyang napagmasdan ang side face nito. Kaninang pagpasok pa lamang niya sa dining area, ay napagmasdan na niya na matagal ang mukha ng babae. Bago pa man siya napansin ng kapatid niya, ay natitigan na niya ang maamong mukha nito. Pakiramdam ni Liam ay para siyang nabato ng balani. At totoo, na-mesmerize siya sa ganda ng mukha ng babaeng katapat niya ngayon. Ngunit hindi ni Liam gusto ang nararamdamang paghanga sa babae. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.